Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 666. Napasinghap ang lahat ng naroon. Napakaangas ng batang ito, nang ahas pa siyang magsalita ng ganyan sa harap mismo ng mga pinuno ng apat na makapangyarihang pamilya. Sa tingin ba niya ay walang halaga ang mga nandirito, pati na ang mga bantay at dalubhasa sa sining ng pakikipaglaban ng buong bansa? Napakaangas mo talaga. Galit na sigaw ni Gregorio Lee, habang namumula ang kanyang mga mata sa matinding puot. Sa tingin mo ba ay ganoon na lang kami kadaling talunin? Ang tuluyang pagpuksa sa amin ay isa lamang malabong pangarap. Sa gilid, dahan-daang inilipat ni Dante Wu ang kanyang tingin, habang palihim na inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang bewang. Sa hindi namamalayan ng lahat, isang makulay at nakamamatay na insekto ang gumapang mula sa kanyang manggas, at mabilis na lumipad patungo sa leeg ni Andrew Cheng. Nakangisi ng masama si Dante Wu. Ito ang kanyang pinakamabangis na lason, kapag tinamaan nito, walang makapagliligtas sa loob ng 7 oras, kahit pa sino mang makapangyarihan pa. Ngunit, biglang may kumislap na 3 pilak na karayom na hindi nakikita ng karaniwang mata. Mula sa likuran ni Andrew, mabilis na nagpaula ng karayom si Raulio. Isang karayom ang tumago sa insekto habang ito ay nasa ere pa lamang. Ang dalawa naman ay tumama mismo sa kanang kamay ni Dante Wu. Biglang namamanhid at nawala ng pakiramdam ang buong kanang braso nito. HMP. Isang malakas at matinding daing ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Seryoso at matalim ang tingin ni Raulio kay Dante Wu habang madiin itong sinabihan, ang pinuno pa ng pamilyang Wu gagamit ng ganitong maruming paraan. Akala nyo ba ay hindi kami marunong lumaban ng patas? Ang bigat ng kanyang presensya ay bumagsak sa lahat, lalo na kay Dante Wu, na nanginginig na sa takot at pawis na pawis sa matinding takot. Natahimik ang lahat. Nang makita nila ang namumutlang mukha ni Dante Wu, ang nanginginig nitong kamay, at ang patay na insekto sa sahig, naintindihan na nila ang nangyari. Napuno ng nakakabinging katahimikan ang buong lugar. 6 na pinakamalalakas na mandirigma ang nakatingin ng masama kay Dante Wu, na tila ba handa na itong patayin anumang oras. Sa wakas, hindi na kinaya ni Dante Wu ang bigat ng presensyang iyon at bigla na lamang siyang napaluhod sa lupa. Lumingon si Andrew Cheng at nakita ang nanginginig na matanda. Nagtanong siya kay Raulio, Ginoong Raul, ano ang nangyari? Si Dante Wu ay galing sa mga tao sa Miaojiang, sagot ni Raul ng malamig. Marami na siyang napinsala gamit ang itim na mahika at lason. Kanina pa niya sinusubukang patayin ka ng palihim gamit iyon. Lumamig ang tingin ni Andrew kay Dante Wu. Lumapit siya dito at seryosong nagtanong, gusto mo ba talaga akong patayin ng patago? Namumutla na at kumakalat na ang pamamanhid sa buong katawan, tumangala si Dante Wu at sumigaw ng may puot, batang hindi marunong gumalang. Nangahas kang suwayan ng pamilyang Shen at sabihing wawasakin mo ang aming samahan. Iyan ay paghahanap mo ng sarili mong kamatayan. Tumanggaw si Andrew. Kung ganoon, wala na tayong pag-uusapan pa. Kinuha niya ang kanyang baril, at sa harap ng lahat, bang! Tinayre niya ito sa braso ni Dante Wu. Ah! Sigaw ng matanda habang dumadaloy ang dugo. Batang hamak! Tinanggalan mo ako ng kakayahan. Ang pamilyang Wu ay hahabulin ka hanggang sa dulo ng mundo. Sa bawat lugar na may kaalamang gumamit ng lason, hinding-hindi ka namin palalampasan. Sa kanyang galit, ang kanyang pinakamalakas na sumpa ay lumabas mula sa kanyang katawan at naglaho sa lupa, isang sumpang ipinangako niya gamit ang kanyang sariling buhay. Napakunot-noo si Raulio. Nako! Iyon ang kanyang pinakamataas na sumpa. Kapag nakabalik iyon sa Miaojiang, lahat ng nakakaalam ng lason ay susunod sa utos niyang ubusin ka. Bamantong hininga si Andrew. Ayos lang. Handa akong harapin sila. Tumingin siya sa naghihingalong matanda. Ang pamilyang Wu ay magwawakas sa iyong mga kamay. Itinaas niya muli ang baril. Bang! Tuluyang tumahimik ang buong lugar. Walang sino man ang nangahas gumalaw o magsalita. Nang makita ng mga kasapi ng pamilyang Wu ang nangyari sa kanilang pinuno, nagwala sila at gustong sumugod, ipaghiganti natin ang ating pinuno. Patayin ang batang iyan. Ngunit tumayo lamang si Raulio at ibinuhos ang kanyang buong lakas, napaurong sila at hindi na makagalaw sa takot. Hindi sila nilingan ni Andrew. Humarap siya sa natitirang 3 pinuno, Julius Shen, hindi ako mahilig pumatay. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon, buwagin ninyo ang inyong tinatawag na samahan ng 4 na pamilya. Gagawin nyo ba? Sa ngiti ni Andrew, tila ba nasusugatan ang puso ni Julius Shen. Kumuyam siya ng kamao at walang nasabi. Napakalaking kahihiyan. Lalo na't nakita na nila kung ano ang kaya niyang gawin. Alam na rin ni Julius kung sino talaga ang kaharap nila. Tumingin siya kina Gregorio Lee at Ibrahim Goo, bago sumagot ng pilit, sige.
Ngunit umaasa akong aalis ka na agad dito at hindi na muling manggulo sa aming mga pamilya. Tumanggo si Andrew. Sige. Ibinulsa niya ang baril at ibinaling ang tingin sa kanila. Kayo na ang baalang magpasya sa natitira. Muli na namang napasinghap ang lahat. Ipinapagawa pa niya sa mga makapangyarihang pinuno ang sarili nilang kapalaran. Sobra na iyan. Galit na sigaw ni Julius Shen. Sa tingin mo ba ay hindi kami marunong lumaban sa iyo? Naghanda na rin sina Gregorio at Ibrahim, pati na ang kanilang mga tauhan. Ngunit ngumiti lamang si Andrew, isang ngiting nagdulot ng matinding takot sa lahat. At gaya ng inaasahan. Boom! Isang malakas na ugong ang umalangaw-ngaw sa himpapawid. 8 helikopter ang mabilis na lumipad pababa. Ang lakas ng hangin mula sa mga elis ay umabot sa buong lupain ng Shenjie Manor. Bumaba ang mga lubid at sunod-sunod na tumalon ang mga armadong sundalo, mabilis, maayos, at agad na pinalibutan ang buong lugar. Kabanata 667. Hindi pa ito tapos. Sa pangunahing pasukan ng lupain ng pamilyang Shen, 4 na sasakyang pangmilitar ang muling pumasok. Mula sa bawat sasakyan, 12-12 ng lubos na armadong tauhan ang sabay-sabay na bumaba, nakasuot ng pangkate na uniforme, helmet, proteksyon sa katawan, at salaming panlaban. Lahat sila ay espesyal na sinanay. Sabay-sabay at puno ng panganib ang kanilang kilos. Sa loob lamang ng 3 minuto, ang buong lupain ay napaligiran na ng tuluyan, walang sinuman, kahit langaw, ang makakalabas. Sobrang labis. Namangha at natulala ang lahat. May pangkat na agad na umakyat sa entablado, itinutok ang mga baril kina Julius Shen, Gregorio Lee, at Ibrahim Guo, habang binabantayan at handang kumilos anumang oras para protektahan si Andrew Cheng. Sa sandaling iyon, hindi na maipagkakaila ang matinding takot ni Julius Shen. Pati ang ibang pinuno at makapangyarihang mga mandirigma ay natarante na, napaligiran sila. Gaano man kataas ang kanilang galing sa pakikipaglaban, hindi ito sapat laban sa mga baril at makabagong sandata. At sa itaas, 8 helikopter pa ang nakabantay at handang kumilos. Nagkatinginan sina Julius, Gregorio, at Ibrahim, puno ng takot at hindi alam ang gagawin. Nananatiling kalmado si Andrew. Tumingin siya kay Julius na puno na ng kaba, at mahinahong nagtanong, ginawa ko na. May masasabi ka pa ba? Wala na bang masasabi? Sa narinig nito, tila sumabog ang galit at takot ni Julius. Batang Ginoong Cheng, hindi na ba pwedeng ayusin ito sa maayos na usapan? Mayroon pa bang hindi natin mapag-uusapan ng maayos? Pakiusap ni Julius, pilit na nagpapakumbaba. Umismid si Andrew, ang ngiti mo ay nakakadiri. Noong lumapit sa inyo si Ginoong Edmund Joe para makipag-usap, paano niyo siya trinato? Noong may banta ang mga dayuhan tulad ng Fuso, nasaan kayo? Dahil tinalikuran ninyo ang dangal ng inyong mga ninuno, nararapat lamang na parusahan kayo. Seryoso ang mukha ng tatlo, anong parusa ang ibig ninyong ipataw? Inilagay ni Andrew ang kanyang mga kamay sa bulsa at mahinahong sumagot, simple. Ay aabot ninyo ang lahat ng ari-arian ng inyong mga pamilya sa samahan ng sining ng pakikipaglaban. Lahat kayo ay aalis dito at hinding-hindi na muling babalik. Nabigla ang lahat parang tuluyan na itong pagkawasak nila. Batang Ginoong Cheng, napakalabis na nito. Galit na sagot ni Julius. Ang aming mga pamilya ay daan-daang taon nang naglilingkod sa sining ng pakikipaglaban. Gusto nyo bang tuluyan kaming mawala? Tama. Dugtong ni Ibrahim Guo. Napakalakas ng inyong kapangyarihan, hindi ba kayo natatakot na baka may makapangyarihan kayong magalit? Batang Ginoong Cheng, sabi naman ni Gregorio Lee ng malamig. Ang pinakamataas na maaari naming ibigay ay ang pagbuwag ng aming samahan. Dugtong pa ni Julius, marahil ay hindi nyo alam, may mga nakatayo sa likuran namin. Kapag nagalit ang matandang iyon, baka hindi nyo magustuhan ang kahihinatnan ninyo. Wala na siyang nagawa kundi ilabas ang pangalang iyon. Napakunot-noo si Andrew, matagal na niyang inaakala na may itinatago silang ganon. Kung sadyang ganon sila kaangas, tiyak na may sandigan sila. Talaga. Bahagyang ngumiti si Andrew. Gusto ko sanang makilala kung sino ang tinutukoy ninyong matanda. Hindi pa kayo karapat-dapat. Sigaw ni Julius, tila biglang nagkaroon ng lakas ng loob. Bog! Isang malakas na sipa ang tumama sa dibdib ni Julius. Tumila po nito at itinuro si Andrew habang sumisigaw, batang hamak. Sobrang maliit ng tingin nyo sa aming mga pamilya. Kapag nalaman ng matandang iyan ang ginawa nyo, kahit sino pa ang nasa likuran nyo, hindi kayo makakalusot dito. Plak! Inihagis ni Andrew ang isang telepono sa kanya at sinabihan ng malamig, tawagan mo siya. Itanong mo kung magtatangka siyang makialam kung wawasakin ko ang inyong samahan. Nanginginig na kinuha ni Julius ang telepono, napakaangas talaga ng batang ito.
Mabilis niyang tinawagan ang numero, at buong paggalang na sinabi, Lao Liu, may malaking problema po. May pumasok na malakas na puwersa sa aming lupain, at pinatay na rin po ang pinuno ng pamilyang Wu. Ngayon ay hinihingi nilang buwagin namin ang aming samahan, ibigay ang lahat ng aming yaman, at umalis na kami ng tuluyan. Pakiusap po, iligtas niyo po kami. Mula sa kabilang linya, isang matandang tinig ang nagtanong, sino ang kaharap ninyo? Siya po ang kilala bilang Batang Ginoong Cheng, sagot ni Julius. Biglang tumahimik sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malalim na buntong hininga ang narinig, kung ganoon. Sundin ninyo ang gusto niya. Natigilan si Julius, hindi makapaniwala, Lao Liu. Hindi po ba kayo makikialam? Ang pinagmulan niyan ay hindi ko kayang harapin. Julius Shen, gawin mo na ang nararapat para makaligtas. Huwag mo na akong muling tatawagan. At pinatay ang tawag. Sa kabilang banda, sa punong tanggapan ng samahan ng sining ng pakikipaglaban, isang matandang lalaki ang nag-utos sa kanyang katulong, ihanda ninyo ang lahat. Pumunta na tayo sa paliparan. Alam niyang wala na siyang magagawa kundi tumakas. Ngunit paglabas nila, may nakaharang na sasakyan at mga taong nakauniporme, ang pangkat ng katalinuhan. Liu Shengrong, inaresto ka dahil sa pagbebenta ng mga lihim na impormasyon ng sining ng pakikipaglaban sa mga dayuhan, sabi nila habang ipinakikita ang utos ng pagdakip. Wala na siyang nagawa pa. Bumalik tayo sa lupain ng pamilyang Shen, lubos na naduraj ang loob ni Julius. Kahit ang inaasahan niyang sandigan ay tumalikod na sa kanila. Talo na sila. Sa araw na iyon, tuluyang gumuho ang samahan ng apat na makapangyarihang pamilya. Umalis si Andrew at nagtungo sa pinakamalaking ospital sa Yancheng. Masama na ang kalagayan ni Ginoong Edmund Zhou. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang humihina na ito at nakasuot na ng pantulong sa paghinga. Lumapit si Andrew, Ginoong Zhou. Dahan daw ang dumilat ang matanda. Nanginginig niyang hinawakan ang kamay ni Andrew, Batang Ginoong Cheng. Ipinagkakatiwala ko sa inyo si Lizeth Zhou. Panatilihin ninyo ang sining ng pakikipaglaban. Huwag itong mawala. Ipagpapatuloy niyo ba ito? Nangingilid ang luha ni Andrew habang mahigpit na tumatango, pangako po, gagawin ko. At isa pa. Kapag ako'y pumanaw na, huwag itong ipaalam sa publiko. Panatilihing lihim. Huwag nating hayaang malaman ng mga dayuhan kung gaano kalakas ang ating sining. Ito ang huling sinabi ni Edmund Zhou bago tuluyang tumigil ang kanyang paghinga. Hanggang sa huling sandali, ang sining ng pakikipaglaban pa rin ang inisip niya. Sa araw na iyon, nawala ang isang matibay na sandigan ng sining ng pakikipaglaban. Naglaho ang lungkot sa mga mata ni Andrew Cheng at napalitan ng matinding determinasyon, sundin natin ang kanyang huling habilin. Panatilihin itong lihim. Bumalik tayo sa Shanghai sa makalawa, doon nagaganapin ang pandaigdigang paligsahan. Kabanata 668. Nang gabing iyon, dumating sa Yancheng ang tatlong salinlahi ng pamilyang Zhou. Sobrang lamig ng simoy ng hangin sa buong lungsod, isang lamig na tila badala ng kamatayan. Sa malamig na Villa Hanshan, inihabilin ang labi ni Ginoong Edmund Zhou. Sadyang pinag-ayos ito ng simple at payak. Mula pa sa Shanghai at Beijing, nagmadaling naglakbay ang pamilya, lahat ay nakaayon sa utos na huwag magsuot ng pagluluksa ng hayagan, upang walang ibang makapansin o makapaghinala. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya na si Enchong Zhou, ang panganay na anak ni Edmund Zhou, ang unang dumating kasama ang kanyang mga anak at apo. Pagpasok sa bulwagan, nakita niya si Andrew Cheng na nakatayo sa harap ng dambana, kasama ang anim na pinakamalalakas na mandirigma. Sino ka? Bakit hindi ka lumuluhod sa harap ng aking lolo? Biglang sigaw ng panganay na apo ni Enchong na si Zhou Qingyan. Nagalit siya nang makitang may nakatayo ng tuwid at tila walang paggalang sa harap ng labi ng kanyang lolo. Agad na sinaway siya ni Enchong, tumahimik ka. Siya si Batang Ginoong Cheng. Mabilis siyang lumapit upang magbigay galang, ngunit itinuro ni Andrew na siya na ang mauna. Nag-alay ng insenso si Enchong kasama ang buong pamilya bago muling humarap kay Andrew, patawarin niyo po si Qingyan sa kanyang kawalan ng galang. Pinagsabihan ni Enchong ang apo na humingi ng tawad. Pagkatapos ay mahinahong sinabi ni Andrew, ngayong gabi, inyong tahanan ito. Ituring niyo na lamang akong isang bisita. Habang nagluluksa ang iba, tahimik na nagbubulungan ang mga nakababata. Napakabata pa pala ni Batang Ginoong Cheng, hanga ng isa. Ngunit kumuyam lamang ng kamao si Qingyan, PM. Balang araw, mas hihigit pa ako sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating na rin mula sa Shanghai sina Lizeth Zhou at Ethan Zhou. Pagpasok pa lamang, hindi na napigilan ni Lizeth ang kanyang pag-iyak, lolo. Niyakap niya ang hangin kung saan nakahiga ang labi ng matanda, labis na nagdadalamati.
Nang hindi na niya kaya, tumakbo siya palabas habang tinatakpan ang mukha. Hahabulin sana siya ng iba, ngunit umiling si Andrew, ako na ang susunod. Ipinangako niya sa huling hiling ni Edmund na aalagaan niya ito. Nakita niya si Lizette na nakaluhod sa tabi ng lawa, niyayakap ang kanyang mga tuhod habang umiiyak. Hindi siya agad lumapit. Nang hamupan ng kaunti ang kanyang luha, inabutan niya ito ng panyo. Pangako niya sasamahan niya ako hanggang sa ikasal ako, hikbi ng dalaga. Siya lang ang laging nakaunawa sa akin. Bakit hindi niya tinupad ang salita niya? Sinungaling siya. Marapat siyang igalang ng lahat, malumanay na sagot ni Andrew. Hindi ko kailangang igalang siya ng iba. Gusto ko lang nandito siya. Natahimik sandali si Andrew bago nagsalita, noong 12 taong gulang pa lamang ako, nawala rin ang aking ina. Tulad mo rin noon, higit pa nga siguro akong umiyak. Inisip ko kung bakit kinuha siya kahit napakabuti niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan kong may sariling takda ang tadhana. Hindi dapat tayo manatili sa nakaraan. Marami pang nagmamahal sa atin na naghihintay na bumangon tayo. Unti-unting kumalma si Lizette. Kumatok siya ng kamao, Kuya Andrew, naiintindihan ko na. Pag-aaralan ko ng mabuti ang sining ng pakikipaglaban ng aming pamilya. Ipagtatanggol ko ang dangal ng aking lolo at ng aming lahi. Tinapik ni Andrew ang kanyang ulo, umuwi na tayo. Ngunit bago pa man sila makabalik sa loob, narinig nila ang isang malakas na sigawan mula sa bulwagan. Ginoong Shin, ito ay dambana ng isang dakilang mandirigma. Bakit kayo pumapasok ng walang palem? Sigaw ni Enchong Jo. Ang buong pamilya ay nakaharang na sa pintuan, puno ng galit at pagtutol. Sa kabilang panig ay nakatayo si Shin, ang lalaking nakamaskara. Nakasuot siya ng madilim na uniforme, may mga palamuti sa dibdib at balikat, at may sandatang nakasabit sa bewang. Kasunod niya ay 12 ng lalaking nakapormal na itim na kasuotan, na tila bahandang pumatay anumang oras. Nakatingin ito ng malamig at walang emosyon, nabalitaan kung pumanaw na si Ginoong Joe. Sa utos ng aming pinuno, narito ako upang magpaalam. At kunin na rin ang isang bagay na nararapat para sa amin. Kabanata 669. Masyadong mapangahas ang kilos ni Shin. Nakasuot siya ng madilim na uniforme, kasama ang 12 ng piling bantay. Hindi sila narito upang magluksa, kundi upang samantalahin ang pagpanaw ni Ginoong Edmund Joe at magpakitang gilas ng lakas. Ang mga kasama niyang nakapormal na itim ay tila mga mababangges na hayop sa gabi, handang lipulin ang buong pamilyang Joe anumang oras. Sa gabing dapat sana ay tame time na pagbabantay sa labi ng yumaong matanda, bigla na lamang silang sumulpot at pilit na gustong pumasok upang kumuha ng isang bagay. Nakakagalit. Puno ng pagpipigil ang boses ni Enchong Joe, Ginoong Shin, nakaayos na ang dambana. Kung mayroon kayong pakay, makipag-usap tayo ng maayos kapag tapos na ang unang gabi ng pagluluksa. Ngunit umiling si Shin, hindi. Ayon sa utos ng amang pinuno, kukunin ko ang bagay na iyan ngayon din. Huwag niyo kaming harangan, kung hindi ay madudugo rito. Sobrang lupit at walang pakundangan. Akmang pipwersa na silang papasok. Hindi na nakapagpigil si Enchong, huwag kayong maglakas loob. Hinding-hindi hahayaang madumihan o magambala ang huling pahingahan ng aking ama. Kung itutuloy ninyo ito, huwag niyo na kaming sisihin kung makalimutan namin ang dating pagkakaibigan ng aming mga ninuno. Biglang humugot ng sandata si Shin. Kasabay nito ay naghanda na rin sa pakikipaglaban ang kanyang mga kasama. Ang mga lalaki ng pamilyang Joe ay hindi rin nagpahuli, humarap sila at handang ipagtanggol ang kanilang karangalan. Pumasok kayo. Utos ni Shin. Agad na sumugod ang kanyang mga tauhan. Ipagtanggol natin ang dangal ng ating lolo. Huwag ninyong hayaang makapasok sila kahit kalahating hakbang. Sigaw ni Enchong habang siya pa ang unang sumugod at tinamaan ng dalawang umaatake. Nagkagulo na sa pintuan ng bulwagan. Sa likuran, nakangisi lamang si Shin. Nang makita niyang abala ang lahat, siya na mismo ang sumugod sa gitna ng labanan. Sa bawat hagis ng kanyang patalim, may natutamba. Mabilis siyang nakalapit kay Enchong. Nakapasok ka na ba sa tunay na sining? Malamig na tanong ni Shin. Kahit hindi pa, papatayin kita rito bilang parangal sa aking ama. Sagot ni Enchong habang ibinubuhos ang kanilang pamilyang Chigang. Nagbanggaan ang lakas at tapang, suntok at patalim, duguan at matindi. Ngunit nakita ni Shin ang buta sa depensa ni Enchong. Sinugitan niya ito sa braso, at habang umaatres, binugbog pa niya ito ng malakas sa dibdib. Bog! Tumilapon si Enchong at tumama ng malakas sa hamba ng pinto. Nang siya ay tumangala, ang dulo na ng patalim ni Shin ay nakatutok na sa kanyang leeg. Hindi mo pa rin ako kaya, malamig na sabi ni Shin.
Kahit alam mo na ang sikreto ng inyong pamilya. Pinilit pa ring tumayo ni Enchong kasama ang ibang kasapi ng pamilya. Kahit sugatan at mas kaunti ang bilang, sabay-sabay silang hamarang sa pintuan. Kahit mamatay kaming lahat dito, hindi namin kayo papapasukin. Sabay-sabay na sigaw ng pamilyang Joe. Nainis si Shin at itinaas ang kanyang sandata, umalis kayo sa dadaanan ko. Kung hindi, walang aititire sa inyo. Subukan ninyo. Matapang na sagot ni Enchong. Akma nang ibabagsak ni Shin ang kanyang patalim, nang biglang may umalingaw-ngaw na boses na puno ng matinding galit mula sa kanilang likuran. Sino ang nangangambang pumasok sa dambana ng dakilang matanda? Ako si Andrew Cheng, ako ang unang-unang haarang sa inyo. Kabanata 670. Ang boses ay malamig na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, punong-puno ng matinding puot at pagnanais na pumatay. Lumingon ang lahat at nakita si Andrew Cheng kasama si Liza at Joe, na nakatayo na sa likuran ni Shin. Nanlilisik ang mga mata ni Andrew sa galit, hindi niya inakala na may magtatangkang maghasik ng gulo sa panahong wala siya, at lalo na't marami nang nasugatan sa pamilyang Joe. Agad na tumakbo si Lizette upang tulungan si Enchong. Joe, Lolo. Ayos lang po ba kayo? Umiling si Enchong at nakahinga ng maluwag nang makitang bumalik na sila. Kasabay nito, lumabas din ang 6 na pinakamalalakas na mandirigma sa likuran ni Andrew, lahat sila ay nakatitig ng masama at handang lumaban. Shin! Itinuturing mo ba kaming kaaway? Sigaw ni Marlon Pan sa matinding galit. Kasama ni Kenji Fu, Huan Cho-hong, Bruce Sin, at iba pa, sabay-sabay silang nagpakita ng matinding presensya. Ngunit hindi man lang natinag si Shin. Tinitigan niya si Andrew at ang 6 na nasa likuran nito. Nabalitaan kong malalim ang inyong galing, sabi ni Shin habang nakahawak sa kanyang sandata. Ngayong gabi, nais kong subukan ang inyong kakayahan. Sino sa inyo ang nangangahas na humarap sa akin? Nagkatinginan sina Raul at ang iba pa. Napakalakas niya. Bulong ni Raul. Pamilyar ang kanyang lakas. Siya ay nakapasok na sa tinatawag na pinto. Tumango si Kenji Fu, tama. Iyan ang hangin ng mga napili. Isang malaking laro ang inilalatag ng amang pinuno noon pa man. Nagtanong si Andrew, ano po ang ibig sabihin ng pinto? Mahaba ang kwento niyan, sagot ni Huan Cho-hong. Pagkatapos muna natin ito. Agad na sumugod ang 4 sa kanila. Kami ang makakalaban mo. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Nagkagulo at naglaban sila, ngunit kahit 4 ang kaharap, hindi man lang natitinag si Shin. Lalo pang namangha si Andrew habang pinapanood ang laban, ang bilis at teknik nila ay higit pa sa inaakala niya, tila lumalagpas sa karaniwang kakayahan ng tao. Nang tumigil ang laban, medyo magulo na ang ayos ni Shin at may kaunting sugat, ngunit nakatayo pa rin siya. Napakalakas mo talaga, sabi ni Marlon Pan. Ilang susi na ang nakuha mo. Pinagpag ni Shin ang kanyang damit at pinunasan ng dugo sa labi, 3. Ito na ang ika-4 ngayong gabi. Nagkatinginan ng 4, 2 lamang ang sa kanila. Kung makuha pa niya ang ika-4, baka wala na silang magawa kahit magsama-sama pa sila. Lumapit si Andrew kay Raul Yu, ano po ang susi? Ang susi sa pinto, maikling sagot ni Raul. At ano ang pinto? Bamantong hininga si Raul, hindi natin lubos na alam. Ang tanging nakakaalam lamang ay ang may hawak ng susi. Kapag nabuksan ito, ang nasa kabilang panig ay higit pa sa naiisip ng karaniwang tao. Sa madaling sabi, sino mang makapasok at makalabas dito ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihan, sa digmaan man, sa yaman, o sa pamumuno. May 4 na kilalang pinto sa buong mundo, dugtong pa nito. Isa sa atin, isa sa Amerika, isa sa nakatagong kaharian. At ang huli ay hindi pa natin matukoy. Biglang naalala ni Andrew, ang binanggit niyong pinuno ng templo. Ito ba ay tumutukoy sa 12 templo sa kanluran? Nagulat si Raul, nakilala mo ba sila? Mag-ingat ka, Andrew. Sila ay napakamakapangyarihan ngunit puno ng kadiliman. Naalala ni Andrew ang kanyang kapatid na si Ashley Cheng na may kaugnayan sa isa sa mga ito. Samantala, ibinalik ni Shin ang kanyang atensyon, sa utos ng amang pinuno, kukunin ko ang susi ng pamilyang Joe. Pipigilan niyo ba ako? Nagkatinginan ng 6 na mandirigma, alam nilang hindi biro ang utos ng taong iyon. Ngunit sa sandaling iyon, humakbang si Andrew pasulong, tumitig ng mariin kay Shin, at sumigaw ng may buong tapang. Umalis ka na! Pangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.